Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Popularidad ni Vice President Sara Duterte hindi makaapekto sa impeachment trial ayon sa prosekusyon. Impartiality dapat ipaalaala sa mga senator judges. Senator Loren Legarda nakiusap sa publiko na huwag bigyan ng maling konklusyon ang kanyang medical leave. Driver at van na ginamit sa pag-unload ng inabando ng kabaong sa Welcome Rotonda natukoy na ng Quezon City Police District. Bagyong Dolphin, posibleng bumalik o mag-recurve papasok sa Philippine Domain. Ayon sa Pag-asa, ang Buklaw Dam nagbukas na ng 4 na gate, bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Hindi makaapekto ang popularidad ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial ayon sa prosekusyon. Giit naman ng mga ito na dapat paalalahanan ang mga senator judge sa obligasyon nilang maging impartial o walang kinikilingan sa paglilitis. Ito ang balita. Hindi dapat magpakita ng bias o pagkiling ang senator judges sa kanilang interjection o pagtatanong sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ito ang giit ng House Prosecution Team matapos na ipahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na marami umanong senator judges ang umaaktong lawyer at tila winawalis ang katotohanan. Maraming nawalis dun sa Senado Ang daming nawalis. So para sa akin, the judges must always be impartial and that will not show any bias. Correct, dapat magtanong sila para maliwanagan, hindi lamang ang taong bayan kundi ang mismong ating mga senator judges on the evidences being presented before them. Sa kanilang pagtatanong ng clarification, hindi po dapat nagpapakita ng bias. Dagdag pa ni House Prosecution Team spokesperson at advisor Barbers, dapat pinapaalahanan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Judge Francis Cheese Escudero ang mga senator judge. Kung merong mga ganon, I think they should be reminded by the presiding officer of the rules. At dapat ito ay isa puso nila dahil ito ay isang malaking issue na kung saan ang national, the whole nation is watching. I guess the presiding officer must remind them of their duties and to remain impartial in this issue. Samantala, hindi naman makaapekto sa impeachment trial ang popularidad ni VP Duterte ayon sa prosekusyon. Kasunod ito ng pinakahuling tugon ng masa survey ng Okta Research kung saan nagpapakita na mas mataas ang voter preference kay VP Duterte sa isang hypothetical head-to-head match-up kumpara kay Naga City Mayor Leni Robredo. Sa panayam sa 1,200 respondents, 43% ang nagsabing iboboto si VP Duterte, samantalang 34% naman si Mayor Robredo kung eleksyon na sa panahong ginawa ang survey. Ang kasikatan ng popularidad hindi kailanman dapat maging lisensya ito, para matakasan ang accountability, We're after accountability, we're after the truth. Popularity does not factor in doon sa paghanap natin ng sa dulo nito hustisya sa mamamayan, kung nalaman natin at matatakan na meron nga pong pondo ng bayan na hindi tama ang paggasta. Dagdag pa ng prosekusyon, dapat ding alamin kung anong magiging pulso ng publiko pagkatapos mailatag ang mga ebidensya laban kay VP Duterte sa impeachment trial. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa gitna ng mga usap-usapan kaugnay ng kanyang medical leave, kinumpirma ni Senator Loren Legarda na nagsumite siya ng medical leave sa Senado. Kaugnay nito, may panawagan ang senadora sa publiko. Ito ang balita ni Jed Neresina.
Huwag bigyan ng maling interpretasyon. Ito ang pakiusap ni Senator Loren Legarda kasabay ng pagkumpirma na nagsumite nga siya ng medical leave sa Senado. Sa isang pahayag sinabi ni Senator Legarda na ang kanyang pag-file ng medical leave sa mga petsang August 3 hanggang August 5 ay alinsunod sa mga tuntunin ng mataas na kapulungan. Nakiusap rin ito na huwag sanang iugnay ang kanyang biyahe sa tinawag niyang mga paratang na walang katotohanan at walang batayan. Binigyang diin ng senadora na hindi makatarungan ang mga pahayag na dumudungis sa reputasyong itinaguyod niya sa halos 3 dekada niyang paglilingkod. Kaugnay nito, kinumpirma naman ng Bureau of Immigration na umalis ng bansa ang minority senator na wala namang derogatory record. Nagpahayag naman ng tiwala si Ombudsman Crispin Remulla na babalik ng bansa si Senator Legarda. Sa gitna ito ng nagpapatuloy na investigasyon ng Ombudsman patungkol sa umano'y maanumalyang solar energy projects. Tuloy-tuloy yung investigation namin. Yung ba tatakasan talaga nila? I don't think tatakas sila. Babalik yan. Okay, sir. Babalik yan. Naniniwala kami babalik. Baka gusto nilang umuwi na nakaposas pag hindi sila bumalik, di ba? Nauna nang itinanggi ng senadora ang anumang pagkakasangkot sa issue. Pinangahawakan ni Senator Legarda na lalabas ang katotohanan sa investigasyon ng Ombudsman sa kanilang dalawa ng kanyang anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi mapipigilan ang pagbaliktad ng ilan sa nagpakilalang ex-bodyguards ni dating Congressman Saldico ang ginagawang investigasyon laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Ombudsman Remulla, gagamitin pa rin nila sa korte ang mga sinumpaang salaysay ng mga ito kahit pa sila ay umatras. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Hindi hadlang ang pagbawi ng 3 dating bodyguards ni former Congressman Zaldico sa kanilang mga sinumpaang salaysay para magamit pa rin ng Ombudsman ang kanilang individual affidavit bilang ebidensya laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, bago pumirma ang 8 dating bodyguard sa kani-kaniyang sinumpaang salaysay ay tinanong muna sila kung malaya at kusa nilang ginagawa ito. We're there when the Marines, may nakangiti pa yun, may tumatawa pa nga eh. May kinikilig pa nga habang pumipirma eh. Tuwan-tuwa eh. Dahil dito, iginiit ng Ombudsman na mananatiling bahagi ng ebidensya ang mga affidavit kahit papiliin ng ilan na bawiin ang kanilang mga naunang pahayag. At kung tuluyang uurong ang mga testigo, maaari silang ituring na hostile witnesses at haharap pa rin sa pagtatanong sa korte batay sa kanilang mga naunang pahayag. These people, freely on their own, went with one of the ombudsman people to go to the locations, and they were the ones who pointed at specific locations where they delivered the money. Oh, meron yan. Binigyan din ng opisyal na hindi nila nakikita na nagpapahina o nagpapalakas sa kaso ang mga recantation. Sa halipan niya, lumalabas lamang na may mga taong posibleng kumikilos upang hadlangan ang pag-usad ng hustisya. I think we've had enough of these antics of the lawyers. No? Enough antics. And if they think that it's the same thing over and over again, that they can just play hardball with us while violating their code of ethics, then watch out. We will not let it pass. Hindi namin palalampasin to. It's up to them. Samantala, tahasan na ring sinabi ng Ombudsman na ang kampo umano ni Congressman Romualdez ang nasa likod ng pagbaligtad ng ilang bodyguards, bagay na mariing pinabulaanan ng mambabatas. Kasalukuyang iniimbestigahan ng Ombudsman si Romualdez at Zaldico dahil sa pagkakasangkot sa mga anomalyang flood control projects kung saan posible silang kasuhan ng plunder, direct at indirect bribery, graft at money laundering dahil sa umano'y sabuatan para makamal ang halagang 56 billion pesos mula sa kaban ng bayan mula taong 2022 hanggang 2025. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Natuntun na ng Quezon City Police District ang driver at ang van na umano'y ginamit sa pag-unload ng isa sa mga abandonadong kabaong sa Welcome Rotonda nitong Biyernes. Samantala, kinundena naman ng Chinese Embassy sa Pilipinas ang insidente at humiling ng masusing investigasyon upang mapanagot ang nasa likod nito. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Natukoy na ng Quezon City Police District ang driver at ang sasakyang umano'y ginamit sa pag-unload ng isa sa mga kabaong sa Welcome Rotonda sa Quezon City. Ayon sa QCPD, lumabas sa isinagawang follow-up operation na inupahan umano ang isang Toyota Hiace na minamaneho ng naturang driver at ginamit sa insidente. Sa isinagawang investigasyon, sinabi ng driver na magkakaibang sasakyan umano ang ginamit sa bawat lokasyon sa paghahatid sa mga kabaong. Dagdag pa nito, tumanggap umano ng 8,000 piso ang bawat driver habang 1,000 piso naman ang ibinayad sa bawat helper na nagbaba ng mga kabaong. Patuloy ngayong tinutugis ng QCPD ang iba pang sangkot sa insidente upang matukoy ang nasa likod ng pagpapakalat ng mga kabaong sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Tiniyak naman ng pulisya na masusi nitong susundan ang lahat ng impormasyon at naghahanda na silang magsampa ng kauklang kasong kriminal laban sa mga mapapatunayang responsable. Samantala, mariing kinundina ng Chinese Embassy sa Pilipinas ang insidente at tinawag itong isang political provocation, personal na pag-atake, pananakot at banta laban sa kanilang diplomatic mission. Hinimok nito ang pamahalaan ng Pilipinas na magsagawa ng agaran at masusing investigasyon. Papanagutin ang mga responsable at tiyakin ang seguridad ng embahada at mga tauhan nito sa bansa. Nilinaw naman ng Department of Foreign Affairs o DFA na hindi nito kinukonsinti ang anumang banta o karahasan laban sa sinuman, kabilang ang mga dayuhang opisyal. Ayon sa ahensya, hindi maaaring palampasin ang ganitong iresponsable at kawalang galang na mga gawain. Binigyang diin din ng DFA na bagamat iginagalang ng Pilipinas ang kalayaan sa pagpapahayag, hindi ito maaaring gamitin upang magbanta o magsapanganib sa kaligtasan ng iba. Nakikipag-ugnayan na rin ang DFA sa mga law enforcement authorities upang matukoy ang mga responsable sa insidente. 5 kabaong ang natagpuan sa pagitan ng mga oras na alas 2 hanggang alas 4 ng madaling araw kahapon sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Nakita ang mga ito sa Santa Cruz, Manila, Barangay 54 Caloocan City, Barangay South Triangle, Quezon City, Barangay Santa Teresita, Quezon City at sa Hill Puyat sa Makati City. Sa loob ng mga kabaong ay mga larawan ni Chinese President Xi Jinping, Chinese Foreign Minister Wang Yi at Chinese Ambassador to the Philippines Jing Chuan. May nakakabit ding mga tarpaulin na may nakasulat na mga katagang Chinese Communist Party, Greedy, Salot. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipatatawag ng National Bureau of Investigation ang 4 na abogado na may kinalaman umano sa paggawa ng Peking Statement kaugnay ng honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ito ang balita ni Benedict Samson. Natukoy na ng National Bureau of Investigation ang pagkakakilanlan ng 4 na abogado na binanggit ni alias Ken, ang talent manager na nahuli dahil sa umano'y honey trap plot at character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Kaya naman sa Lunes, magpapadala na ng sabina ang NBI sa isang law firm kung saan nagtatrabaho ang 4 na abogado na iniuugnay sa alegasyon. Sila yung naghanda ng allegedly na affidavit para mag-test na gamitin sa paninira kay Secretary Ralph Recto. Sa planong paninira. Ang gagawin na nga nila, malinaw na nandun na sa salaysay ni alias Ken tsaka ni alias Jen. Sa salaysay nila mismo, sinabi, pagpapalit silang kaso sa piskalya against ES, tapos magpe-press con sila. Gamit yung affidavit na yun. Kaya ako hindi nagtataka na may gawa dahil inamin naman nung alias Ken at alias Jen na may nakahanda ng affidavit na ginawa ng mga abogado. Pinapagkwento sila. Pinapractice. Ayon naman kay NBI Director Melvin Matibag, inaasahan naman na sa darating na Biyernes, August 14, ang PEDSA kung kailan pinapapunta sa tanggapan ng NBI ang 4 na abogado. Samantala, may pasaring naman si NBI Director Matibag kina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating Negros Oriental 1st District Representative Jacinto Jing Paras.
Simple lang naman, meron lang ako 2 tanong na gusto itanong sa kanila. Kung ayaw nilang pumunta, sagutin na rin lang nila sa social media o sa interview. Number 1, directed to Congressman Jim Paras. Are you categorically denying na nag-usap kayo nitong alias Ken na to? Nag-usap ba kayo o hindi? Lang. Pangalawa, kay Congressman Liviste, dami niya ng pinost sa social media, pati mga private na text na pinost niya. Are you categorically denying na inutusan mo or nag-usap kayo ni Congressman Jim Paras para sa plano to? Yung 2 tanong lang na yun. I want answers to that questions. And from that, we can proceed already saying na wala silang kinalaman o may kinalaman sila. Giit pa ng NBI chief, malakas nila ang kanilang hawak na ebidensya laban sa iniuugnay sa alegasyon ng honey trap at character assassination. Bukod dito, nanindigan din ng NBI na hindi nila maaaring ibigay ang kopya ng investigasyon na hinihiling ng kampo ni Leviste at Paras. Ngayon, meron naman kami tinitindigan ng memorandum circular ng DOJ na pag ongoing investigation, we cannot release yung mga affidavit. Pangalawa, hindi namin pwedeng i-release yung affidavit dahil human trafficking yun, yung issue. And there's confidentiality along the line. Ngayon, sinasabi ko, I'm appealing to them na dumalo sila rito, then we will confront them with the documents and the evidence that we have. Wala pang tugon ng kampo ni Leviste sa pahayag ng NBI Director. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng Embahada ng Pilipinas sa Thailand na ligtas ang 8 Pilipinong guro na nagtuturo sa Debsirin Nontanburi School. Kaugnay ito ng nangyaring pamamaril ng isang estudyante sa nasabing eskwelahan kahapon. 5 ang kumpirmadong nasawi, kabilang na ang sospek na kinitil ang kanyang sariling buhay. Nananatili ang mahigpit na seguridad sa loob at labas ng eskwelahan. Ayon sa ulat, dumadaan sa matinding stress ang sospek kaugnay ng kanyang pag-aaral at kanyang lolo at lola na posibleng sanhi ng pamamaril nito. May epekto pa rin ang bagyo na may international name na Dolphin sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, bagaman nakalayo na ang bagyong Dolphin, patuloy itong nakaapekto sa bansa dahil sa pabago-bago nitong paggalaw. Hindi naman inaalis ng Pag-asa ang posibleng pag-recurve o muling pagpasok ng bagyong Dolphin sa domain ng Pilipinas. Bukod dyan, umiiral pa rin ang hanging habagat na siyang nagpapaulan sa maraming lugar sa bansa. Dahil dito, payo ng ahensya ang palagiang pagtutok sa mga update kaugnay ng lagay ng panahon, lalo na sa mga lugar sa Luzon at Visayas. Samantala, isa ng ganap na bagyo ang low pressure area o LPA na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR at patuloy na binabantayan ng Pag-asa. 4 na gates na ang binuksan sa Ambuklao Dam sa Bocod, Benguet, alas 6 ng umaga kanina. Dahil yan sa patuloy na pagtaas ng antas ng tubig, kasunod ng tuloy-tuloy na pag-ulan, bunsod ng pinagsamang lakas ng bagyo at habagat. Payo ng mga otoridad sa mga residenteng maapektuhan ng posibleng pagkakaroon ng flash flood, kung kaya manatiling alerto at sumunod sa abiso kaugnay ng sitwasyon sa dam at sa lagay ng panahon. Tumaas sa 6 na individual ang naitalang bilang ng mga nasawi dahil sa magkakasunod na bagyo at habagat. Patuloy namang naghahatid ng ayuda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga naging biktima ng kalamidad. Ito ang balita ni JP Nunez. Nadagdagan pa ang datos ng bilang ng mga nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng mga bagyong Luis, bagyong Maymay at ng habagat. Sa pinakabagong datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC kaninang umaga, 6 na ang bilang ng mga nasawi. 2 ay mula sa Benguet dahil sa landslide, 2 sa Rodriguez Rizal dahil sa rockslide, at 2 pa sa La Union. Ang isang nasawi ay dahil sa pagkalunod habang ang isa pa ay nakuryente. 7 naman ang naitalang mga nagtamo ng injury.
Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD tuloy-tuloy na nagpapaabot ng tulong sa mga labis na naapektuhan ng kalamidad. Sa Cordillera Administrative Region, nagpaabot ng relief assistance ang ahensya sa pamilyang naapektuhan ng soil erosion sa Tuba Benguet, bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulang dala ng bagyong Maymay at Habagat. Pinagkalooban rin ng agarang relief assistance ang 6 na individual sa Bato Alatbang sa Mayoyaw, Ifugao na naapektuhan ng landslide. Kabilang sa ipinamahagi ng DSWD ang ready-to-eat food boxes, sleeping kits at hygiene kits. Sa datos ng NDRRMC, aabot na sa higit 7 million pesos ang halaga ng tulong ng pamahalaan na naipamahagi sa mga naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagat. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas ng pahayag ang Department of National Defense kasunod ng hamon ni Vice President Sara Duterte na pangalanan ang mga opisyal ng pamahalaan na sumusuporta sa China. Nagpahayag naman ng suporta ang isang grupo ng mga dating general sa posisyon ng DND. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Ngayon, ang pagnonombra or papangalan sa tao ay hindi namin ginagawa kung hindi merong matibay na ebidensya. Kailan ba namin ginawa yan? Alice Guo, Tony Yang, Sanja, Chuan Xing. Hindi polisiya ng Department of National Defense ang basta magpangalan ng mga individual kung walang matibay na ebidensya. Ito ang binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Gibo Chodoro Jr. matapos siyang hamunin ni Vice President Sara Duterte na pangalanan ng mga opisyal na tinutukoy niyang umano'y pumapanig sa China sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon sa kalihim, ang polisiya ng DND ay nakabatay sa objective criteria at hindi sa haka-haka o personal na pananaw. Aniya, ang mga hakbang ng kagawaran ay ginagabayan ng umiiral na mga patakaran ng pamahalaan, kabilang ang Executive Order No. 29 bilang batayan sa mga usaping kaugnay ng West Philippine Sea. Naglabas tayo ng policy statement ng kagawaran. Ang kagawaran ng Department of National Defense ay may mahigpit na alituntunin sa mga gawain nito na pinatutupad magmula sa akin hanggang sa huling kaanib dito. At dito sa mga usapin ito, ang ginagamit natin ay objective criteria. Ang criteria na yan ay AO 29. At ito ay binibigay namin basihan upang makipagtulungan at makipag-ugnayan sa ibang mga ahensya kung may kinakailangan. Iginiit ng kalihim na bahagi ng responsibilidad ng DND ang pangangalaga sa operational security, institutional procedures at reputasyon ng mga mamamayan. Ang pahayag ni Chodoro ay tugon sa pag-iit ni Vice President Duterte na dapat pangalanan ng Defense Chief ang mga opisyal na nakasalig at nagtatanggol pa umano sa China. Siguro para klaro sa lahat ng mga kababayan natin, dapat pangalanan kung sino yung mga officials na tinutukoy niya na nagde-defend sa China over the West Philippine Sea issue. Kasi hindi pwedeng magbitaw ka ng gano'n na salita, hindi mo naman pangalanan yung mga opisyal. Sa isang social media post, naglabas naman ng pahayag si Rear Admiral J. Tariela, tagapagsalita ng PCG sa issue ng West Philippine Sea, na bagaman wala siyang listahan ng mga pangalan ng mga opisyal na pro-China o kumakampi sa China. Naniniwala siyang may mga panuntunan upang masuri ang mga pahayag at kilos ng isang individual. Kabilang dito ang mga taong ayaw tumindig para sa West Philippine Sea. Nagpapahayag na mas mabuti ang pagiging bahagi ng China ang Pilipinas. Hayag na sumusuporta kay Chinese President Xi Jinping o nananahimik sa harap ng mga ginagawang aksyon ng China laban sa mga Pilipinong mangingisda at mga ahensya ng gobyerno. Hindi rin anya dapat kinukwestiyon ang mga hakbang ng pamahalaan tungo sa transparency at pagtatanggol sa mga karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Samantala, ipinahayag naman ng Association of General and Flag Officers o AGPO
ang suporta sa paninindigan ng DND na nagsasabing ang pagtatanggol sa soberanya ng bansa ay hindi dapat nakabatay sa political alignment. Ayon sa grupo, ang mga opisyal ng gobyerno ay may pananagutang tuparin ang kanilang sinumpaang tungkulin sa ilalim ng batas. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ng Philippine Navy na hindi na naka-assign sa BRP Sierra Madre ang isa nitong tauhan na inaakusahang gumamit ng ipinagbabawal na gamot, kundi sa ibang unit ito nakatalaga noong panahong tinutukoy sa ulat. Sa ngayon, hindi pa rin kinukumpirma ng Navy ang balita habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon. Sakaling mapatunayang may paglabag, sasailalim ang nasabing tauhan sa administrative at legal action, alinsunod sa batas at military regulations. Iginiit naman ng Navy na zero tolerance ang institusyon sa paggamit, pag-iingat at pamahagi ng iligal na droga. 9 na kaso ng graft ang isinampa ng Office of the Ombudsman laban kay Tarlac 3rd District Representative Noel Bong Rivera sa Sandigan Bayan. Batay sa investigasyon ng Ombudsman, mayroon umano itong conflict of interest dahil sa pagkontrata ng mga infrastructure projects ng pamahalaan kahit nanunungkulan na bilang kongresista. Isa si Rivera sa inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure at Department of Public Works and Highways sa Ombudsman na mapasailalim sa malalimang investigasyon. Yes, po ba ito? Conflict of interest. May kasamang flood control. Conflict of interest, sir, as to why? Meron ba siya... Contractor. Meron siyang sariling construction firm na nanalo ng... Contractor. May government contract. Contractor. Ipinag-utos ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang nationwide security lockdown ng lahat ng nakumpiskang smuggled cigarettes matapos ang ulat ng tangkang pagnanakaw. Sa isang memorandum, inatasan ng opisyal ang mga opisyal ng Cargo Disposal Unit na paigtingin ang pagbabantay sa mga pumapasok at lumalabas sa warehouse, maging ang inventory at agad iulat kung may mga discrepancy. Ibinagbawal din ng ahensya ang anumang paglilipat o disposal ng mga nakumpiskang produkto nang walang pahintulot ng Customs Chief. Nagbabala si Nepomuceno na sino mang mahuling nagnanakaw o magpahintulot na ilabas ang mga kargamento na wala niyang pahintulot ay kakasuhan kasama na ang supervisor nito. Itutuloy ng grupong Manibela ang 3 araw na tigil pasada simula sa Lunes. Kaugnay ito ng mga hinaing ng transport group sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ito ang balita ni Asher Kadapat. Konkretong solusyon ang pamahalaan. Ito ang binigyan diin ng Samahang Manibela, Mananakay at nagkaisang terminal ng transportasyon sa gitna ng problema sa mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Paliwanag ni Manibela Chairperson Marval Buena, dapat pag-aralan ang paraan ng pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo dahil ito ang ugat ng kahirapan lalo pa sa sektor ng transportasyon. Kung hindi ito masusolusyonan, sunod na nakikitang sagot ng grupo ay ang pagbibigay ng karagdagang singil sa pamasahe sa mga pampublikong sasakyan. Ayon kay Valbuena, ito ang mga nilalaman ng 3 araw na kilos protesta na planong isagawa ng transport group simula sa Lunes. Tuloy pa rin yung tigil pasada. Nationwide po ito at bukas mag-a-announce kami kung saang mga lugar ito dahil bukas pa lang kami magmi-meeting kung saan yung mga strike centers po namin o kung magsasama-sama po ba kami sa Pilcoa. Depende din yan sa panahon kung magtitipon-tipon ba kami sa iisang lugar lamang, lalo na sa Pilcoa kung nag-uulan naman. Hiling rin ng Manibela sa mga ayudang ibinibigay ng pamahalaan na dapat ay mapapakinabangan ito ng lahat. Hindi rin dapat ito mangangailangan pa ng mga QR codes o apps na gagamitin para makakuha ng ayuda dahil karamihan nila sa mga tsuper ng Public Utility Vehicles o PUV ay walang cellphone. Daing ng grupo, sila naman sana ang pakinggan ng palasyo. Napaka-ironic na kami yung nananawagan na kami ay mapakinggan.
pero yung Malacanang nauna pa na gusto sundin yung panawagan nila kaysa yung panawagan namin. Kaya kumbaga nakakalungkot, na nakakadismaya, nakaka-disappoint, halo-halo na kami yung humihingi ng saklolo. Noong Huwebes, inilatag ng Department of Transportation ang ilang ayuda para sa transport sector sa gitna ng oil price hike. Kabilang dito ang pagsasama sa transport sector sa uplift assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. May 1.5 billion pesos na subsidiary ang ilalaan para sa mga sumali sa Public Transport Modernization Program o PTMP, habang magkakaroon ng waiver sa toll para sa provincial buses sa North Luzon Expressway at South Luzon Expressway simula August 10. Gayon din ang mga bayad sa ilang terminal sa Metro Manila, partikular na sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang programa ang inilunsad ng ilang eksperto upang bigyan ng pansin ang mahalagang nagagawa ng gatas ng ina sa kalusugan ng sanggol. Sa isinagawang Hakabta 2026, hinihikayat ng mga doktor ang mga ina at pamilya na suportahan ang breastfeeding para sa proteksyon ng bagong silang na sanggol. Ito ang balita ni Mia Alonso. Mahalaga ang gatas ng ina pangunahin sa nutrisyon ng bagong silang na sanggol. Partikular ang antibodies na taglay nito bilang proteksyon laban sa mga sakit, bagay na binibigyang diin ng mga eksperto. Yung pong mga antibodies, mga nutrition na makukuha niyo po sa breastfeeding, kahit anong research ng mga nutritional companies, hindi po nila talaga kumbaga 100% magagaya yung nutrition at saka yung mga antibodies na makukuha ng mga bata sa breast milk ng nanay kung ikukumpara po yun. Taon-taon nagsasagawa ang Capital Medical Center ng synchronized breastfeeding activity bilang pagtataguyod sa kahalagahan ng breastfeeding upang maipaalam sa mga ina at bawat pamilya ang benepisyo ng gatas ng ina at gayon din mapalakas ang suporta ng komunidad sa mga nagbibigay ng breast milk sa kanilang mga sanggol. Para sa mga doktor, higit pa sa isang aktibidad o taunang pagdiriwang ang mga bagay na ito dahil mahalaga ang patuloy na pagtuturo at paggabay sa mga ina para sa matagumpay na breastfeeding. Binigyan din ng isang pediatrician mula sa Capital Medical Center na si Dr. Alisa Escucha na mas mababa ang panganib ng ilang pagkakasakit sa mga batang breastfed. Pero kumbaga, itong mga breastfed babies, mas lean sila, talagang more on muscle. Tapos yun nga po yung advantage na mas maiiwasan nila yung mga pagkakasakit. Mas madalas po kasi nagkakasakit ang mga batang nabibigyan ng cow's milk. Mas marami po ang problem sa GI tract, yung pagtatae, pagsusuka, yung mga yon. Tsaka syempre, yung mga allergies po. Hindi naman maiiwasan na magkulang ang mga ina kapag hindi agad lumalabas ang unang gatas, lalo na sa mga first-time mom. Subalit, paliwanag ng mga doktor, mahalaga ang tamang positioning, timing at emotional state ng ina para madaling makapag-produce ng breast milk. Bukod pa sa wastong nutrisyon at sapat na hydration. Kabilang sa inirekomenda ng mga eksperto ang balanse at masustansyang pagkain, green leafy vegetables at malunggay. Sa programang Hakabta 2026, nagkaisa ang Capital Medical Center at Quezon City Medical Society upang maabot ang mas maraming ina at pamilya. So may mother's class po kami. We impart knowledge to all of you para gusto naming malaman ninyo ang importansya ng breastfeeding. It must be a public health concern. We should normalize breastfeeding everywhere. All the right time is right here. So if we allow mothers na breast milk is the best milk, and if breast milk is the one that is necessary for the health and growth and development of the child, that would be the best. Git ng mga doktor, hindi lang sanggol ang nakikinabang sa breastfeeding, kundi pati ang ina.
Samantala, nilinaw naman ng mga doktor ang ilang misconception patungkol sa breastfeeding. Sa mga nanay na, for example, medyo nag-fail in a few days, ang para pong sinasabi nila na, siguro this is the sign na kailangang mag-supplement. Wag po, kasi the moment na pinastart nyo po siya ng nipple, yung sa nipple feeding, magko-confuse po siya dun sa nipple ng nanay. So, kailangan pong wag wag makatry ng artificial teats or yung mga chupon sa mga bote natin. Yung paniniwala pong hindi lahat binibiyayaan. As I said earlier, lahat po ng mammals nagpo-produce talaga ng breast milk. So, kailangan lang pong tiyagain natin. Sa huli, hikayat ng mga doktor sa mga ina at pamilya na magtulungan upang mapalakas ang suporta sa breastfeeding sa bahay man, sa komunidad o sa trabaho. Dahil para sa mga eksperto, ang breast milk pa rin ang makabubuti sa mga sanggol, hindi lang bilang pinakapagkain, kundi pundasyon ng kanilang kalusugan at paglaki. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lumagda sa kasunduan ng mga bansang Saudi Arabia, Turkey at Pakistan kaugnay ng pagpapalakas ng kanilang ugnayang pangdepensa. Ayon sa kasunduan, ang pag-atake sa isa ay ituturing na pag-atake sa tatlong bansa at magkakasama nilang aaksyonan. Ang kasunduan na tinawag na Mecca Joint Agreement ay personal na nilagdaan ni Crown Prince Mohammed bin Salman ng Saudi Arabia, Turkish President Tayyip Erdogan at Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif. Inalisan ng Pentagon ang access sa classified information ng military si dating United States Air Force Secretary Frank Kendall. Kasunod ito ng umano'y unauthorized disclosure ng dating opisyal sa isang media outlet patungkol sa Air Force One na regalo ng Qatari government kay United States President Donald Trump. Kinumpirma ni Pentagon spokesperson Sean Parnell ang pag-revoke sa access ni Kendall sa mga masaselang dokumento ng Pentagon. Ang kautusan ay effective immediately. Napagtagumpayan pa rin ni Alex Ayala ang laban nito sa American tenniser na si Cathy McNally sa score na 6-3, 5-7, 6-4 sa round of 32 ng National Bank Open sa Toronto, Canada. Kahit sa ikalawang set ay humingi ito ng medical timeout dahil sa naramdamang injury sa kanang paa. Dahil dito, uusad si Alex sa susunod na laban sa round of 16 ng tournament. Matagumpay na naihatid ng serbisyong MCGI ang iba't ibang libreng serbisyo sa 5 komunidad sa unang linggo pa lamang ng paglabas nito sa programang Good Morning Kuya sa UNTV. Ito ang balita ni Mon Hokson. Noong August 3 hanggang 7, opisyal nagsimula ang serbisyong MCGI sa Good Morning Kuya. Sa loob ng 5 araw, nagtungo ang programa sa Parañaque, Bulacan, General Luis sa Quezon City, Tagum at Marikina upang maghatid ng iba't ibang libreng serbisyo sa publiko. Kabilang sa mga serbisyong ibinigay ang medical consultation, dental at optical services, pamamahagi ng gamot, pagkain at iba pang tulong para sa mga nangangailangan. Kasama din sa programa ang Get It Straight with Daniel Razon, kung saan tinalakay ang mga mahalagang issue at programa ng pamahalaan sa pamamagitan ng panayam sa mga kinatawan ng iba't ibang ahensya. Sa likod ng bawat live broadcast, nagtulungan ang production team, mga doktor, volunteers at mga kapatid sa MCGI na katuwang upang maisagawa ang programa at maihatid ang mga serbisyo sa bawat komunidad.
Sa unang linggo ng serbisyong MCGI, 5 komunidad ang napuntahan, 550 medical consultations ang naibigay, 279 dental services ang naisagawa, at 231 optical services ang naihatid. Sa kabuuan, umabot sa 7,779 na serbisyo ang naibigay sa 5 araw ng programa. Lahat ng ito ay naisagawa sa awa at tulong ng Diyos sa loob lamang ng 5 araw ng serbisyong MCGI. At ito pa lamang ang unang linggo. Magpapatuloy ang programa sa mga susunod na linggo upang makapaghatid ng impormasyon at iba't ibang serbisyo sa mas marami pang komunidad sa buong bansa. Ito po ang serbisyong MCGI. Mula sa puso, para sa kapwa. Mon Hocson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Para po sa ating mga kasangbahay, kung kayo po ay nagpaplano na makapagsimula ng negosyo o nais na mapalago ang inyong business, panoorin natin ito. Marami ang may mga pangarap na makapagsimula o mapalago ang kanilang negosyo. Pero para sa maraming micro, small at medium enterprises o MSMEs, malaking hamon pa rin ang pagkuha ng sapat na puhunan. Ngayon, may inilunsad na bagong financing initiative ang Land Bank of the Philippines na tinatawag na Lifting MSMEs Lending Program. Layunin nitong gawing mas madali ang pag-access sa pondo ng mga negosyante sa pamamagitan ng iba't ibang loan packages, mula sa mga nagsisimula pa lamang hanggang sa mga negosyong handa ng lumawak na maaaring umabot sa 50 million pesos financing. Ngunit sino nga ba ang maaaring makinabang sa programang ito? Ano ang mga kwalifikasyon? Paano ang proseso ng pag-a-apply? At ano-ano pa ang suportang maaaring matanggap ng mga MSMEs bukod sa pautang? Alamin ang mga sagot sa Get It Straight with Daniel Razon kasama ang mga kinatawan ng Land Bank of the Philippines. Lunes, alas 8 ng umaga, dito lamang sa Good Morning Kuya. At sa ating iiiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo 6:24 na nagsasabi, "Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Razon, ako si Rosa Licos at dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang hapon.